Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magpalain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon? At ngayong nadara na natin ang mainit na panahon, ano ang mga dapat natin gawin? Siyempre, nagre-relax po tayo. Yung iba nga, hindi po nagkakaroon ng klase. Pero kailangan sumunod tayo sa module na ipinatutupad ng ating DepEd kung may mga announcements sila. At lagi po tayong minom ng tubig, lagi lang tayong nasa lilim, huwag tayo masyadong nalabas o kaya namamasyal. So may panahon para mamasyal at ingatan po natin ang ating mga sarili. At syempre, speaking of ingatan ang ating mga sarili, ay magaganap na po ang ating groundbreaking ng ating Laguna Regional Hospital. Ito po ay dyan sa Bae, pangungunahan po ni Governor Abel Hernandez, ni Gobernadora Ruth Mariana Hernandez, ating Congresswoman ng 2nd District, na siya pong may akta ng Laguna Regional Hospital. Malapit na po yan. Ilang hakbang na lang, makikita na natin ang bagong ospital na Regional Hospital na tutulong sa ating mga kabayan dito po sa lalawigan ng Laguna at sa mga karatig lalawigan. Tandaan po natin, number 1 po ang kalusugan. Ulitin ko, maraming salamat sa lahat po ng mga partners natin dyan, sa DPWA, sa mga senador na tumutulong at sa pamahalang panlalawigan na nag-donate ng lupa para mapagtayuan po itong ating pong Regional Hospital sa Bae. So sa pagbabalik po na aking programa, makakapiling na naman po ang Department of Labor and Employment. Pag-uusapan po natin yung mga programa nila sa Department of Labor and Employment, kamusta po ang paggawa ng ating mga manggagawang Pilipino sa ating rehiyon. Makakapiling natin si Atty. Roy at ang kanyang Information Officer si Ma'am Jean sa pagbabalik po ng One-on-One with Chris Sanji. Magpalain po tayo. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa sa One-on-One. Kamusta po mga kalalawigan sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, Rizal at Quezon? Siyempre, panatilihin natin nakatutok dito sa My TV6 Ipagsabi. At ngayon niya kanina binabanggit ko, makakapiling natin ang ating Regional Director ng Department of Labor and Employment, si Atty. Roy Buenafe. Welcome po sa ating programa, Atty. Roy. Sanjay, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga manunood at saka mga suki natin sa buong Calabarzon. Marami tayong suki dito. Yan, pag-usapan natin yan kasi customer yan. At kapiling din natin ang ating Information Officer ng ating DOLE, si Ma'am Jean Andrea Gala. Ma'am Jean, welcome sa ating programa. Yan, kamusta po ang DOLE, Region 4? Well, sa ngayon, natagumpayan natin yung ating kasalukuyan ng mga challenges. Of course, ang pinaka-recent natin ay yung celebration natin sa Mayo 1, ang 122nd Labor Day celebration natin. So, nakipasalamat natin at napakabait at saka napakagalante ng mga taga-Calabarzon to join with us during this event. Ano yung pinaka-main event natin? Of course, dalawang major events yung nangyari noong May 1. Number 1 is that dito sa Santa Rosa, ginanap natin sa isang mall yung ating job fair at saka mga related activities natin.
Sa kabila naman, dahil gusto nga natin maging festive yung ating Labor Day celebration, kalimutan na natin muna yung rally at saka iba pang medyo marahas na pagkilos, lalo-lalo na sa mga kaibigan natin na medyo ay agresibo tuwing Labor Day. Ay nagkaroon tayo ng programa din sa Capitol Extension, yung tinatawag natin na Labor Day para sa masa at sa ating mga manggagawa. Marami ho ang naging activity natin doon. Isa sa mga natutunghayan natin yung talentadong manggagawa at saka yung gawad, husay at galing ng ating manggagawa sa buong Calabarzon. Successful yung talentadong manggagawa at hindi inaantay ko lang mga videos kay Serapin at hihingin ko kasi para maipalabas naman natin dito sa atin sa Royal Cable. Abangan niyo po yan, yung mga talentadong manggagawa. Okay, usapin ng Department of Labor Employment, napanggit natin, Mayo 1, attorney, ano ba ang pinaka-laging pinag-uusapan? Ano ba ang laging hinihingi ng mga manggagawa? Sanjay, alam naman natin na sa nakalipas na mga taon, ang palaging laman ng usapin sa mga gawa ay benepisyo. Lalo na minimum wage. Yan po ang talagang pinaka-paborito ng ating mga manggagawa. Pero nagkaka-wage increase naman tayo. Opo, last September 24, 2023 ay nagpalabas tayo ng wage order number 20. Isa ho tayo sa may pinakamalaking increase sa buong Pilipinas dahil ang NCR ay 40 pesos lang at yung dito sa Calabarzon ay masaya-masaya yung ating manggagawa, I presume. Dahil 50 pesos ho yung ating nag-increase sa taon ng 2023. Pero in spite of that, marami pa rin nananawagan na itaas pa rin ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Tama po yun, Sanji, at sa recent nga na mensahe ng ating Presidente, Pangulong Bongbong Marcos, ay nananawagan siya at may direktiba siya sa lahat ng ahensya ng NWPC, lahat ng wage board sa buong Pilipinas, na huwag papayaan at balikan na paulit-ulit yung review natin para sa ating minimum wage para naman mayangat yung kabuhayan ng ating mga manggagawa. Importante po din kasi siyempre na maramdaman ng gobyerno, no, na meron tayong pag-aalaga sa ating manggagawa at maramdaman din ng manggagawa na inaalagaan sila ng ating gobyerno. Kaya nandyan ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, para mamagitan. Kasi hindi lang manggagawa ang inaalagaan nyo dito, attorney. Pati ang mga mamumuhunan, mga negosyante, binabalansin nyo to. Tama po yun, Sanji, at tinitingnan natin yung interest ng dalawang panig. At saka, hindi lang yung manggagawa natin sa formal na sektor, ay kasama na rin ang informal na sektor dahil ito ho yung parang nasa baba pero pundasyon ng ating ekonomiya. Siyempre, dyan nakabase ang economic natin. At kapag maayos ang ugnayan ng manggagawa at ng mga negosyante mamuhunan, mataas at maayos ang sistema ng ating GDP. No? Di ba? Yung mga pinag-uusapan yan. At speaking of GDP, ang Laguna, ang isa sa nangungunang probinsya pagdating sa contribution. Ano? Kaya congratulations sa ating lahat at nandito ka sa Calabarzon area. Jim, kamustahin ko yung mga relasyon natin sa ating mga info officers, mga practitioners, correspondent, in terms of information dissemination. Patuloy naman po ang pag-coordinate po natin sa across sa Calabarzon. Lahat po kami ay nag-update sa mga kaganapan tungkol sa labor and sa mga activities po natin, lalong itong Labor Day. Naging active po ang ating information officers. At saka nito, nakita ko yung mga press releases natin. Yes, po. Dito lang sa Calamba, nagkaroon ng tahimik na parang silent protest na nga nangyayari. Ang maganda dito, even the government employees, mga tao dito ng gobyerno, nagpipicture sila na hindi naman dating ginagawa, attorney. Yes, Dati, barikada dito, barikada doon. But this time, nag-aabutan ng mineral water. Just to, alam mo, parang yung May 1, para lang maalala na ito yung araw na maggagawa. At yung mga karapatan namin hanggang ngayon, nakabantay pa rin tayo mga Pilipino. Kasi sabi nga, importante din po na may sumisigaw para sa ating mga karapatan. Importante rin po yan. Pero kung minsan dapat din iintindihin at uunawain nila na kung minsan nakakapay din natin yung sitwasyon ng bawat isa. Tama po yun, Sanji. At saka ang napakaganda dito sa ating May
generation dahil may natutuhayan yung ating mga kababayan ng ibang pelikula na eksena sa pamayanan natin. Siyempre, andun pa rin yung traditional way natin na pagpapahayag at ito ay sa pamamagitan ng protesta, demonstrasyon, rally, at saka yun nga, yung pagpunta ng ating mga kasamang magagawa sa kalsada ay part of the history and tradition of the workers ng ating buong bansa. At alam mo naman, RD, itong Laguna, ito ang sentro eh. Tama po yun. Dito nagtatagpo-tagpo yung mga yan, from Cavite, Batangas, Rizal at Quezon. Magmi-meet up sila dito at nandiyan ang regional office. At syempre sa harap ng regional office natin, diyan sila nagkakaroon ng pagtitipon. Yes. Sanjay, alam mo, sa init ng panahon ay ando pa rin yung ating mga kasama magagawa. Pero ino-offer din natin sa kanila na maiba pang activity na pwede lang puntahan. Kaya nga yung last May 1 ay gumawa ko tayo ng kakaiba para pagkatapos ng rally, pagkatapos ng demonstrasyon, ay pwede silang pumunta at makibahagi, makisaya sa iba pang mga magagawa. Dahil talentado magagawa, may gawa-lusay, galing, parangal natin, at saka pinaka-importante doon ay raffle. So, walang muwing luhaan doon sa activity natin, Sanji. Doon yung ginawa sa aming extension sa Halang di ba? Nagkaroon ng mga ganyang activities. At dito sa Laguna, gusto kong maikwento sa inyo na talagang binabantayan talaga at nagkakaroon ng pagsasama-sama itong both private and public, mga taga-gobyerno. Nagkagawa sila ng mga sistema, nagbubuo sila ng organization para makatulong sa mga manggagawa at mga naghahanap ng trabaho, kagaya ng Aspelo, di ba? Yung mga council, yung peso, ng peso natin. At yung ugnayan, yun nga kinukwento ko kay RD kanina, yung Laguna Labor Management Council ay nagsamula sa panahon ni Governor Ningning Lazaro na hanggang ngayon ay pinakikinabangan at ginawang basihan ng ibang probinsya para makapagawa rin sila ng council nila. At doon nagkaroon ng open forum, nagkaroon ng unification of private at public na pwede pala ito, nagtama yung usapan, nagkakaroon ng maayos na ugnayan ng mga isa. Tama po yun, Nancy. Talagang kailangan natin magtulungan at indispensable ng role ng local government units, yung private sector natin, at saka mga kasamahan ng organisasyon ay dapat magkaisa para mapayapa yung ating pamayanan, lalong-lalo na dun sa mga paggawa natin. Si Jean, tayo information officer, usually, ano mga na-encounter natin ng mga tanong galing sa ating mga kabayan? Bukod sa pagpaano ng wage. Oo. Usually, ano po mga programa ang pwede nilang ma-avail sa DOLE. Of course, meron po tayong mga livelihood, mga autopad, kadalasan pong itinatanong ng ating mga kababayan, which is ina-offer naman po ng region at masigasig po namin ina-action. RD, yung mga kababayan natin na umuwi galing sa ibang bansa, alam ko meron tayong programa dito. Yes, Sanji, pero sa ngayon kasi ay yung ating mga, dalawa kasi yung OFWs natin, documented sa undocumented. Okay. Sila lang po ay saklaw ngayon sa ilalim po ng bagong departamento, ang Department of Migrant Workers. Although, hindi din kami, hindi namin inaasa yung mga aksyon sa DMW kasi pag makapagbigay tulong tayo, hindi natin aayawan yun kasi mga kababayan pa rin natin yun. So, ano pa rin, they are still welcome to visit Department of Labor and Employment at kung ano yung proper intervention para sa kanila, lalong-lalo na kung sila po ay gusto nang manatili sa ating bansa, ay bibigyan po natin sila ng livelihood o di po kaya iba't ibang programa na maaari silang makakapasok sa Naalala ko yung mga nabibiktima ng gyera, sa ibang bansa, pag-uwi nila dito, yung mga taga-DOLE, talagang tumutulong din sila para ihatid mismo, door to door, yung mga kababayan natin na tinutulungan ng Department of Labor, yung mga kababayan natin na eto, pwede ka magsimula. Kasi kung minsan, yun ang iniaayaw ng mga kababayan natin na umuwi dito Okay na, magkagera dito, mamatay na kami dito. Ang importante, makapagpadala kami ng pera sa Pilipinas para sa aming pamilya. Yun. Kaya minsan, buti nga, naririnig natin ng gobyerno, teka, pag-uwi nyo, pumunta kayo sa OWA, pumunta kayo sa DOLE, pumunta kayo sa mga bagong natin, ahensya, na tutulong sa kanila para makapagbigay ng paggaan
ang kanilang kalooban. Hindi naman agad-agad sige, magkakatrabaho ka, magkakalain ka. Siyempre, may plano rin yan, may mga system. Diba, RD? Okay, RD, kwentuhan mo na. Before ka sa Region 4, sa Calabarzon, saan ka na galing? Well, Sanji, pang-apat na region ko na ito. This is my first time in Luzon. So, Okay. Pero kompleto na yung journey ko Luzon, Visayas, Mindanao na ako Susunod mo na, Manila na yan. Sana po magtagal muna tayo dito kasi panimula pa lang yung ating mga reforma at saka paigtingin pa natin yung role ng Department of Labor and Employment dito sa Calabarzon. So, yun ang naging journey natin sa DOLE. Okay, pag-usapan natin yung mga na-encounter mo, mga problema nun. Kamusta yung mga labor complaints sa area na pinanggalingan mo compare sa mga labor complaint ngayon? Dito talaga, Sanji, ay sa buong bansa, ito yung dito yung main action ng Department of Labor and Employment. Alam nyo, pag ang regional director ng DOLE na-assign dito sa Calabarzon, ay ang biro nga sa amin ay elite ka. So parang ikaw ang isa sa mga pinaka-the best na sasabak dito sa Calabarzon dahil dito nga ang daming concerns, ma-formal o informal sector man yan, ay dito yung lahat ng kumpleto sindikatos dito sa Calabarzon. Lahat ng manufacturer, kaya nga tinawag itong Calabarzon Detroit Capital of the Philippines. Nandito lahat ng pagawaan. At pag may pagawaan, may negosyo, nandiyan ang mga workers. Di ba? Pag may workers, may trabaho, kailangan sapat yung tinatanggap nilang kita. Kung minsan, kakaproblema. Yun. Doon na nag-i-intervene. Doon na sumusulat ang mga kababayan natin. How about yung mga organized organization, RD? Well, Sanji, mga kaibigan natin yan. Siyempre, katulad natin yan sa pakikibangan. Lalo na para sa mga reforma, para sa mga magagawa. Dahil kami naman sa Department of Labor and Employment ay ang rulo namin ay ipapatupad yung batas. Pero yung pagbabago sa batas ay hindi na namin sa yun. At ito ay kailangan ng boses ng taong bayan, lalo na sa mga magagawa para to introduce reforms para naman yung ating mga policy makers ay mamulat din at madama din nila kung ano yung nadarama ng ating mga magagawa. So, they are friends and katulong natin para po i-develop pa progress para sa buong Calabarzon. Meron ka bang ginagawang parang forum sa mga leaders natin, mga union leaders, or nagkakaroon ka ba ng time na, sige, every Friday, pag-usapan natin? Yes, aside from the institutional mechanisms natin, Sanji, ito yung Regional Tripartite Industrial Peace Council. Ito nga yung binuo ni former Governor Lazaro. Pinagpatuloy natin dahil isa ito sa mga pinakamagandang mekanismo to reach out yung ating mga partners from the labor organizations as well as employers organization. So, dito tayo pumapasok, lalong-lalo na sa mga pulisiya na gusto nating ipaabot sa ating mga policy makers. Aside from that, Sanji, ay nung umupo tayo as Regional Director ng DOLE Calabarzon, ang programa na inintroduce ko ay tinatawag na Labor Dialogue. Sa ngayon, ang target po namin, every quarter ay magkaroon ng General Labor Dialogue para po sa lahat ng mga organisasyon. Ganda yun. Yes, Sanji, at papakinggan natin kung ano yung mga hinaing nila. Pakinggan ang bawat isa. At yan ang maganda, na open-minded ang ating regional director. Kasi kung minsan, ang napapansin ng iba, kapag ayaw minsan makipag-usap ng RD, okay, ng mga namumuno sa labor, hindi, okay lang, sige, mag-file sila. Kasi kung minsan, yun na napapag-usapan sige na, dalhin nyo na sa korte yan. Pero kung may nag-a-arbiter, napapag-usapan hanggat maaga, na may paliwanag mo yung solution na pwede magawa ng both parties, di ba? At kung talagang hindi, mapakiusapan, hindi magkaroon ng magandang ugnayan at usapan, edi saka pa natin at yung move na ginagawa mo, RDA, napakagandang move nun. Kasi, importante sa aming mga manggagawa yan na may makinig sa amin. Ikaw, manggagawa tayo. Pag sinabi mo doon sa boss natin, kailangan ko po ng binaliwala mo. So, hindi ka na mag-e-effort. Puro sama ng loob na ang may ipon sa'yo, iipunin mo na yun araw-araw. Kaya,
importante sa ating lahat. Andy, pag-usapan naman natin ng labor sector. Dito sa atin, sa Calabarzon, kamusta ang trabaho? Ibig sabihin, mataas ba ang porsyento na may trabaho ang mga kababayan natin or mababa ang sistema? Sanjay, magkatugma yung datos natin ngayon with DTI at saka DOLE. Ang sabi ng DTI ay pumakyat yung porsyento ng investment natin. So, does it follow kung may epekto ba ito sa ating employment? Napakalaki yung Sanjay at nakita rin natin yung epekto niya to coincide with the increasing employment opportunities. So, umakyat din po yung ating employment rate sa ngayon. At ito nga yung manifestation ng kagandahan sa negosyo. Dito sa Calabarzon, napakalaki ho ang increase ng ating investment. So, pag nag-increase yung investment natin, employment opportunities follow also. So, napakaganda. Ang employment rate natin umakyat. Marami nagkatrabaho. Ang problema lang talaga natin, Sanjay, ang tinututukan natin ngayon ay yung tinatawag natin na underemployment. So, itong underemployment kasi natin ay nasa double digit pa tayo. So, sana may baba natin yan. Ito kasi sa kasalukuyan, if I'm not mistaken, ay naglalaro tayo sa mga 13.7% yung underemployment natin. Gusto natin may baba pa yan into single digit. Kaya yan. Kaya yan. Basta, huwag lang din mo natin tamad. Yung iba kasi, naghahanap nga ng trabaho. Nakaupo lang sa bahay. Pwede ba naman yun? Kailangan nag-e-effort din tayo. At may mga job fair na sinasagawa ang gobyerno. Alam mo, hindi kami nagbubulag-bulagan. Ang gobyerno hindi nagbubulag-bulagan. Kapag narinig nyo, kaya mga kababayan, may job fair sa munisipyo, kung sino mang nag-handle ng job fair, na ipuntahan natin. Kasi ang ganda ngayon, on the spot ka, nakahire ka eh. Di ba? Kami sa probinsya, through Jane Corcuera, nakikita ko na monitor ko yung kanyang ino-organize. Napakasipag ni Jane. Outstanding pa sa mga awards na nare-receive niya. Congrats kay Jane Corcuera. Alam mo, on the spot na yung mga tao. Yun ang importante. Kaya huwag tayong maging tamad. Hindi pupunta sa inyo ang trabaho, hindi sa bahay niyo pupunta ang trabaho. Kapag nalaman nyo na meron tayong job fair, puntahan natin. Kaya sa pagbabalik po ng programa ko, pag-usapan naman natin yung kinakasan nilang Ecoran dito sa atin sa Laguna. Mabalik po ang one-on-one. Sa ating po mga babayan, pagpalain po tayo sa Promica. Okay, balik tayo sa one-on-one at kapiling ko pa rin ang ating Regional Director, Attorney Roy Buenafe, ng Department of Labor and Employment, at si Ma'am Jean Andrea Galang, ang idol natin sa DOLE. Kanina pinag-usapan natin, dahil natin napagkukwento yung mga awards eh. Hapak awards ng Calabarzon. So, ibig sabihin yung mga nasa sa management natin, sa labor engage, yung mga labor engage siya, peso, natin yan. Ibig sabihin nagtatrabaho, RD. At importante yan sa'yo. Yes, yung cooperation at saka kasipagan natin mga katuwang ay talagang importante sa DOLE. Kasi yung performance nila ay magre-reflect sa'yo. Yes, tama po Di yun. ba? Part of our output ay nagagaling po. Malaki po ang portion galing po sa mga partners. Ano ang ginagawa natin? Di ba nakikita natin sa probinsya? Sa isang probinsya. Uy, malaki ang demand ng trabaho. Maraming reklamo na walang trabaho. Ano ang ginagawa nito? Well, ang best practice sa Calabarzon kasi itong ating mga beso ay nag-uusap-usap yan. Hindi po yung kanya-kanya. So, kung sino man yung nangangailangan at ano man yung pangangailangan, itinutugon ng ating mga beso, lalo-lalo na kung ang source ay nagagaling sa kanya, yung pangangailangan ay nagagaling sa kanya, nag-usap-usap po yan. Kaya madali po ang coordination at maganda yung takbo ng employment facilitation natin sa Calabarzon. Kaya naisip ko naalala ko yung aming peso dito sa Lambang. Napaka-active sa Peter Kapitan. Inawag ni Ma'am Jean yun. Talagang walang ginawa yung hindi makipag-usap sa mga kumpanya. At yung business RD, napakalaking tulong sa mga estudyante.
Tama po yun. Tama po yun. Lalong-lalo na sa mga pamilya na medyo kinukulang sa pang-araw-araw at wala na pang gastos na sa baon, project. Ngayon naman, yung ating mga primary at tertiary nga, hindi naman yung ating mga universities, iba. Pero yung baon at saka pambili ng project at saka pamasahe ay yun ang pinoproblema ng ating nasyon. Kaya yung special program for employment of students ay napakalaking bagay. At alam mo ba, Santi, ang probinsya ng Laguna, isa sa mga pinakamalaki na ambag dito sa programa. Huwag ka nagkakamali, parang 60-40 ang ano yan eh. Abay, nahihiya na nga ako kasi kinukulang yung budget namin. Huwag kayong mag-alala at tutulungan namin kayo dito sa Laguna. At speaking of space, ito ng mga estudyante natin, nakikita ko talaga they really work hard para din, siyempre, alam mo kung minsan, kaya ginawa namin sa probinsya, yung space namin, automatic para ma-escola na ng bayan. Kaya lalo din ang pinagbubuti. Kaya kapag sinabi ko, space yun, escola rin, yan ang branding ngayon. Hindi ka kaya yung araw, space yan, taga-seros lang yan ang papel doon sa opisina, o kaya taga-bilang ng ganyan. Ngayon, hindi. Parte na sila talaga ng isang operation. Tama po yun. Napakalaking bagay. At yung tupad program ng DOLE, kamusta po ngayon? Yes, sa ngayon naman, yung ating tulong panganap buhay sa disadvantaged and displaced workers. Tuloy-tuloy din naman po. Isa po yan sa mga programa natin, lalo-lalo na Calabarzon is one of the areas na tinamaan ng El Niño. Kaya kami ay nagpipag-coordinate na sa lahat po ng mga provincial agriculturists natin dito sa Laguna at sa ibang probinsya para po malaman natin ano ba ang pangunahing pangangailangan, ano ba yung akba na intervention para sa ating mga kababayan natin tayo sa inyo. So, napakalaking bagay din. Ulitin ko yung tupad na yan ay hindi bayad politika. Minsan may nagiging connotation tayo. At ito ina-assess ko ng DOLE, ina-assess po ito ng Department of Labor. Paano natin ina-assess to, Jim? Ano po ito, may sinasabit po ang probinsya na mga list, parang gano'n. Opo. And syempre, pinapractice po namin ito sa aming mga provincial offices, ipinapapprove sa Kasi ang pondo niyan ay ang download sa DOLE. Sa DOLE. Opo. Kaya ako naman nababanggit yung bayad sa tulitin. Nagiging kuminsan kasi ang naiisip na, bakit gano'n? Ang nagpabigay si congressman o si governor o kaya si mayor. Bakit gano'n? Ang napili yung mga yung accommodation ng pero dapat tignan po talaga natin, yung talaga nakakailangan. Ito na may advice na natin sa ating mga minamahal na public servant, yung talaga nakakailangan. Ay makarating para sa tamang mamamayan yung mga pondo nila. Kasi pondo nga ng gobyerno yan para ibigay doon sa mga mahihirap nating kababayan, lalo't nagiging biktima ito. Swerte nga tayo, RD, nandito ka sa Laguna. Ang Laguna, from the word lagoon, body of waters. Ibig sabihin, what if yung iba pang probinsya na walang masyadong tubig? Di ba? Tayo, nasa Calamba na yun. Alam mo yung Calamba, swerte rin kami sa tubig kasi hindi lang cold spring, meron pa kami hot spring, di ba? Napakaswerte natin. Nagpunta ako sa bukid noon. Ano, bakit ka na ng tubig dito? Kapit parang ang hirap ng tubig. Pag naiisip ko, nagkakaroon ako ng pagkala sa nagpunta ako sa Pamsun, ang hirap ng water system. Swerte pa rin talaga Laguna. Kasi nandito na RD. Kaya sipag lang din tayo. Sipag lang din tayo sa Laguna. Kasi nasa atin ang diskarte. Nasa mga kabataan ng diskarte, mga trabahador. Kayo din diskarte para sa inyong sarili. Kaya pagka kayo lelembot-lembot ka, wala sa ating sistema. Kay RD, pag-usapan na natin si Tupan, pag-usapan na natin ang employment rate, at alam ko naman, sabi mo nga, boy, kung kayo may mga katanungan kay RD, pwede ko lang pupunta kay RD. Sabi niya, madali siyang kausap, RD. Yes, Nancy, tayo na bukas yung opisina natin at gusto ko rin ipaalam na ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naghahanap ng trabaho, kabuhayan ay
ay you can reach our office through our Facebook account, Dole Calabarzon. Dole niyo po yung hanapin. Yung hotline po natin, 545-7362 at saka 545-0292 at saka website na rin natin sa Dole. You can reach us at anytime ay may tao po, 24/7 po ang communication ng Department of Calabarzon. Ayan, nakikita nyo sa mga TV screen nyo, ha? Yung mga binanggit na numbers, mga Facebook account, puntahan po natin, bisitahin po natin. At dyan po kayo magtanong. Sa iOS naman natin, meron pa silang pwedeng puntahan, tawagan pa rin o same pa rin? Same pa rin po na po sa ating website at sa ating Facebook page. Okay yan, okay yan. At doon naman sa mga Facebook account natin, nakikita natin kung ano yung mga bagong memo, yung mga bagong mga ginagawa ng Department of Labor and Employment. At ngayon, iba na naman ito. Baka mapagsagal ka dito, ikaw ay environmentalist na. Baka sabihin ko, si Ate parang gusto na sabihin na nito ha. Kasi magkakaroon tayo ng Project Angel 3. Ano ba ito, Project Angel 3? Sanchi, ito naman yung isa sa mga sinusulong natin in coordination. Nagmumuna talaga dito yung Regional Tripartite Industrial Peace Council natin, ang ating mga Vice Chairpersons for Management and Labor. Banggitin ko na lang po, Sanchi, yung mga partner natin, Vice Chairperson natin si Ruel, sa Labor, si Madonna, sa Management, at saka ang kaibigan natin, si Bermel. Napakasipag din yan, yung Vice Chairperson sa Management pa rin natin. So, ito po yung ating programa sa ngayon, kasi natapos na yung Labor Day celebration natin last May 1. Ito naman po ang fund run natin para po sa ating Project Angel 3. Ang Project Angel 3 ay programa ng Dole para po sa mga batang manggagawa. Sana po ay hindi sila sa musmus na edad ay huwag natin hayaan na magtrabaho para kumita dahil sila dapat ay nasa eskwelahan at nag-aaral. Uhubugin muna natin yung kanilang kakayahan para po sa pagdating ng araw ay kung sila po ay papasok na sa tinatawag natin na world of work ay handa-handa sila. Hindi yung sa musmus nilang edad at sa kaisipan na ay magtatrabaho na yung exploitation ay napaka-vulnerable para sa kanila. So, yan po yung mangyayari natin. Magkampanya ko lang po ito. Kasi yung ating mga kasama sa buong Calabarzon, hindi lang dito sa Laguna, inaanyahan po namin kayo to join with us. Ito pong eco-fund run natin. Ito nga po yun, parang environment, pero sa pagmusbong ng industriya ay dapat mangalagaan din natin yung ating kalikasan. Kaya, please join us sa UP Los Baños, May 19 at 4 o'clock in the morning. Simulan natin yung fund run natin. And we are really inviting sa lahat po at tumulong po tayo dahil ang proceeds nito ay mapupunta po sa ating mga batang manggagawa at tulungan natin sila na makapag-aral. Hindi magtatrabaho sa mga kita. Yun po. Angel 3. Ano ba ito? Magtatalong ba tayo dito? O mag-join lang ang mga tao? They will join us, fund run na ito. Okay. At tatakbo tayo, may kunting registration, kunting-kunti lang, kahit coordinate with Regional Tripartite Industrial Peace Council natin kasi sila talaga ang lead dito sa ating activity. Suportado mo yun ng Dole at saka iba-ibang ahensya ng gobyerno. Mapapanood nyo sa TV screen yung ating mga announcement, kung magkano. Sige nga, makidiscuss natin. Ma'am Jean, kung magkano ang pwede na maitulong. So, meron po tayong tatlong categories na pwedeng sabihan po sa ating fund run. 1 kilometer, 5 kilometers, and 10 kilometers. So, ang range fee po natin, ang pinaka-mababa po natin ay 600. And then, pinaka-ano po natin ay 1,300. So, kasama na po dito, nakikita po nila sa screen, makikita po natin ang ating mga paraphernalia sa pagtakbo, ang t-shirt, ang singlet. Yan, kasama po siya doon sa pag po nag-register kayo sa ating following. Kaya, sumali tayong lahat. May mga agency na ba? May mga nagsasabi na, sasali kami. Jean. Sa ngayon po ay inaano po namin ang aming invitation. Ina-extend po namin sa iba pang agencies para po mas marami po tayong makasama at mas marami po kahit mga empleyado po nila ay mag-join dito sa ating. So, inaasahan ko yung ating mga kasandigan ng masa. Yes.
kasandigan ng kabataan, mga SK chairman, mga lalo na yung malapit sa UP, sa UPLB, yung mga organization natin dyan, mga kasamahan namin ni Kuya sa Eagles, panawagan na rin sa the Fraternal Order of Eagles, mga Kuya and Ate, Bunso, let's join yung ating pong Ecoran, ito pong ating Angel 3 Ecoran na gaganapin sa UPLB on May 19, sa ganap na alas 4 ng umaga. So dapat nakita-kita po tayo dyan, Kuya. Yes, tama. And let's welcome our Kuyas sa ating region. We will invite all our Kuyas and Ates dito sa Kuya and Ate dito sa Laguna region. Sabihin natin, papadala natin sa lahat ng marami tayong chapter dito. Maraming chapter ng Eagles dito, ng Agila dito sa Laguna. Titiyakin ko kapag nalaman nila ang kanilang regional director ay isa Kuya, titiyakin ko marami kayo collab na magagawa pagdating sa mga programa. Siguro final message sa Regine, ikaw muna. Ayun po, so bukod po sa itong Project Angel 3, iniimbitahan po namin ang mga manonood na makiisa dito po. Malaking bagay po ang inyong pagsali at malaking tulong po ang bibigay ninyo sa ating mga Hindi po, if meron po tayong mga gustong mga katanungan po para po sa aming sa DOLE, bukas po ang aming opisina para po sa inyong mga inquiries at lalo po sa aming Facebook page. Kami po ay masigasig na sumasagot sa inyong mga Gusto ko lang kayo congratulate kasi kagaya ng mga gwardiya ng SSS, yung mga papuri. Yung sa trolling gwardiya nyo, meron din na nabasa ako na pinupuri yung gwardiya nyo doon sa inyong building doon. Congratulations sa mga guard natin. Alam niyo, minsan yung mga gwardiya natin, hindi lang basta pagka-guard. Nagiging parang empleyado na rin, ginagay din. At napapasa ko minsan sa mga comment ng gobyerno sa amin, sa PI ko, salamat sa gwardiya ganito, ganito. Kasi nagiging convenient yung ating mga kababayan. Thank you for reaching out yung mga kababayan natin na nag-aas ng tulong at naililinya nila ng ayos. At isa yun, yung mga gwardiya nyo doon sa DOLE, sa building ng DOLE, na nagkakaroon ng citation sa mga kababayan natin. RD, nasa yung pagkakataon sa ating mga kababayan. Okay, Sanji, unang-una, ako ay nagpapasalamat sa imbitan na ito at sa nag-assist natin dito sa Calabarzon ay naimitahan kami at may pahayag din namin na magpasalamat sa ating mga kababayan. Lalo na sa mga manggagawa sa buong Calabarzon ay nagpapasalamat po tayo dahil sa inyong pakikisa last na May 1. At nagpapasalamat na rin kami dahil nagbigyan kami ng pagkataon nito para imbitahan yung ating mga kaibigan, lahat po ng mga kuya, ate sa organisasyon natin sa Agila ay inaanbitahan ko kayo para to join the fun run this coming May 19. Sana po makita tayo dito. At saka congratulations na rin sa lahat ng mga nasa likod ng programa at saka sa lahat po ng ating mga katuwang dito sa Calabarzon. Mabuhay po na. Salamat RD, Attorney Lloyd Buenafer, sa ating information officers, Ma'am Jean Gala. Sa ating mga kababayan, kay Mr. Rapid, maraming salamat sa pagdadala kay RD dito sa mga kasama natin sa DOLE. Sa ating mga kababayan, hindi lang po usapin ng manggagawa ang ginagawa ng DOLE ngayon. So, nilalampasan pa nila kung ano yung pwede nilang magawa. Nire-reach out pa nila kung ano pa yung pwede nilang maitulong sa ating mga kababayan. Kaya sana, pag nire-reach out tayo, i-reach out din natin sila. Vice versa lang tayo. At walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi tayo. Ako po yung lingkod si Chris Sanji, pagpalain po tayo ng pamilya.